Bob, flatland riding ang estilo. Kahit patagataan lang ang kanilang ginagalawan, hataw pa rin sila sa paggawa ng stunts. Magamit ng bisikleta, walang freno. Kaya naman hindi nila mapigilang sumemplang. Pag titira kami or gagawin yung isang trick, wala kang choice kundi ituloy talaga. Bakas sa katawan ni Bob ang epekto ng 5 taon niyang pagsasanay sa BMX. Tad-tad na ng galos at sugat ang kanyang binti. Nabutas po ito ng manibele. Yung pagkarampa ko po sa circle. Ang BMX o bicycle motocross ay sport na matagal ng libangan ng ilan. Pero sa ating bansa, hindi pa ito kinikilala bilang isang opisyal na sport. Samantala, ang freestyle BMX tulad ng ginagawa ni Arman ay siya namang kinikilala sa X Games o Extreme Games sa ibang bansa. Dahil wala pa opisyal na grupo ang mga freestyle BMX riders sa ating bansa, wala rin talaan kung ilan ang napapahamak dahil dito. Dagdag pa rito, dahil walang formal na organisadong grupo ang BMX riders, wala rin silang pamantayan ng kaligtasan o nubuong safety standards. Kaya dinidiin ni Dr. Randy Molo mula sa Philippine Center for Sports Medicine, masusing pag-iingat ang kinakailangan para sa ganitong extreme sport. The higher they go or the faster they go, the more prone they are to getting minor to major injuries. The ones that are catastrophic are something like spinal cord injuries when they can get almost to be paralyzed from the neck down. Dapat kalkulado ang bawat galaw sa tuwing gagawa ng stunt dahil maaaring mapuruhan ng ulo, likod, siko at binti ng mga BMX riders. Makakatulong din ang proteksyon na pagsuot ng helmet, shin guard, elbow at knee pad sa mga rider. Alam nila Arman, June at Bob na kakambal ang sport na kanilang pinili at panganib sa bawat stunt na kanilang ginagawa. Pero mas makatutulong pa rin kung pag-ibayuhin nila ang pag-iingat. Parang kanilang libangan, hindi mauwi sa peligro.